At happy midweek po sa ating lahat. Bago po tayo magpasimula, tayo muna po ay mag-awitan. Awitin po natin ang Jesus Saves. Salvation full and free, highest hills and deepest caves, this our song of victory. Jesus saves, Jesus saves. Para po sa ating pangalawang awitin po natin ang All Hail the Power of Jesus' Name on hymn number 127, 127. Great angels most grateful, pray for
sa ating opening song, tayo pong lahat ay tumayo at ating pong awitin ang To God Be the Glory. On hymn number 227, 227. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son. Oh, yielded His life and atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood to every believer, the promise of God. The vilest offender who truly believes the moment from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. Great things He hath taught us, great things He hath done, and great our rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. Tayo po manugluhod sa panalangin. Dalagon maliyon mahan, nga ikaw sa kataas sa malangit, Ginoo ning gabiyon, ingon nga tunga sa semana, ikaw Ginoo among gihangyo sab nga mga uban kanamo sa among pagsimba, sa among bahay lang apo-apuan nga Ginoo sa among nga pagkinabuhi ning kalibutan na. Ikaw Ginoo gihangyo namo nga ikaw mga panalangin ng mga uban kanamo nga unta magkinabot kami ng kalibutan nga magmatinumanon o sa ingon na Ginoo makita sa mga katawhan nga ikaw ang among Dios nga may naguban kanunay sa among pagkinabuhi ng kalibutan. Tabangan mo kami Ginoo sa among pagkinabuhi nga unta magkinabuhi kami nga magmalipayon, magmatinumanon. Unta na ng langit imong itagana, wala ka namo kami tanan makadawat ng kinabuhi ng katapusan. Tabangan mo rin Ginoo ang magsalita sa gabi ito, ikaw ang panalangin kaniya, ang isalita o yun lamang sa imong kabuton. Sa inyo na Ginoo makita nga ikaw ang Diyos nga may naguban sa tanang panahon. Kung maabot Ginoo ang mga pagsulay, pagsubok sa among kinabuhi, kami sa magahangyo sa tabangan mo kami aron makabarog kami sa mga pagsulay, tago sa kanamo unta. Ang langit ng katagana, makakadawat kami ng kinabuhin tayo ni walang katapusan. Ginoo ning kagabiyon sa among sa among paminaw sa among banal na pulong, ikaw Ginoo sa mga panalangin nga unta matisok sa among kasing
nga may mga giya kanamo nga bang labing laka sa among paglakaw nga labing do kanimo siya na Ginoo lang among pakinabuhi ng kalibutan na nga magmalipayon kami hantod sa imong balik ng kalibutan. Basta Ginoo daghang salamat sa imong pag-uban, pagtubag sa imong pagkampo. Kinita na among gitugan ubas kapasulan sa imong kalapasan sa ngalan ni Jesus among mulawas. Amen. So ayan, magandang gabi po sa ating lahat at happy midweek. Sa gabi pong ito, ako po ang magpapakilala ng ating mga participants. Ang nanguna po sa ating pag-aawitan ay si Sister Bing Ranes at sinundan po ito ng panalangin ni Brother Milkis Aklon. At sunod po nito ay magkakaroon po tayo ng prayer band kung sino man po yung may mga prayer request. Then, sa gabi po ito ay magkakarinig po tayo ng dalawang mensahe. Ang unang mensahe po ay mensahe sa pamagitan ng awit na ipagkakalob sa atin ni Brother Jimmy Salazar at mensahe mula sa banal na salita ng Panginoon na ibabahagi sa atin ni Sister Luna Salazar. At closing song and closing prayer. Yan po ang ating programa ngayong gabi na ito po ay maganap ayon sa akin mga nabanggit. Sunod na po natin ngayon ang may mga prayer requests. Akin po'y pasasalamat sa ating lumikha. Sobrang pasasalamat ko po sa kanila, sa Kanya, sa ating Panginoon, dahil ang ubo at sipon nila Asher at Amara ay gumaling kaagad. Nung pong ating pinag-pray sila po ay automatic na gumaling, bagamat meron pa rin konting sipon, pero hindi na po sila totally nag-ubo ng husto at nilagnat. At nagpapasalamat din po ako sa aking sarili sapagkat alam ko nandiyan ang Panginoon na laging umaalalay sa akin at patuloy na unti-unti ding nawawala yung aking mga nararamdaman na pagkahilo sa aking katawan. At kaya salamat din po sa Panginoon dahil tayo ay patuloy na nagiging malakas sa ating pananampalataya. Sama natin sa panalangin mga kapatid ang ating mga kapatid na hindi na natin nakasama sa pagsamba. Na sana patuloy silang himukin ng Panginoon na tayo magkasama-sama dito sa pagsamba sa ating Panginoon. At nagpapasalamat din ako sa Panginoon na sa kalahating isang linggo ay iningatan niya ako sa araw-araw kong mga gawain na binigyan niya ako ng kalakasan at nilayo niya ako sa mga karamdaman, mga disgrasya, mga kapamakan. Nagpapasalamat kami, ako sa Panginoon, nga dahil sa sakit ni Milke, okay na siya ngayon. Hindi na masyadong yung sakit niya sa puso. Kaya, salamat kami nga sana tuloy-tuloy na ito para magaling siya. Okay, atin po idalangin ang atin pong mga napili na mga opisyalis ngayong taong darating, next year. Atin po idalangin na magiging masaya sila, masigasig, at pangunahin yung mga officers sa iglesia ay lalo't higit na magkikita sa panahon ng pagsamba ng Miyerkules at Biyernes hanggang sa Sabado. So, dalangin din natin mga kapatid, ang ating mga kapatiran na nanghihina din sa pananampalataya, sa tulad sa nabanggit ni Jim, na
atin pong hiwilingin sa Panginoon na ipakita sa kanila ang mga panaginip na makapapukaw sa kanila pong pananampalataya at sila gigisingin ng Panginoon sa paglilingkod. Okay. Magandang gabi po sa ating lahat. Aking pinapasalamatan ng Panginoon na sa kalahating sanlinggo ay patuloy siyang napapadaloy ng kanyang pag-ibig at pagpapala sa amin at sa ating lahat, mga kapatid. Atin pong isama sa dalangin ang darating natin na Sabat na mayroon tayong mga bisita, nawa ingatan sila sa kanilang paglalakbay at atin din po silang ma-accommodate na hindi rin po tayo makulangan sa tulong ng Panginoon sa pag-accommodate sa kanila. Yan lang. Purihin at pinasalamatan ko ang Panginoon dahil pangalawang linggo ngayon, akin pong inobserbahan ang aking braso, kamay, medyo nagbalik-balik na po yung lakas pero hindi pa talaga makapuwersa. So, patuloy ko pa rin hinihiling sa Panginoon na sana may balik na talaga yung dating lakas at para wala pong hadlang sa pag-alagad po sa Ginoo at sana ako po ay makabalik na rin sa aking panghanap buhay. Yan lang po, mga kapatid. Yan, kung wala na po, siguro po narinig na rin po ng bawat isa yung mga Thanksgiving and prayer requests. So alam ko po na bawat sa atin ay marami pang mga prayer requests and Thanksgiving. So ang ating pong prayer ngayon ay individual na lang po.
Isunod na po natin ngayon ang special song ni Brother Jimmy Salazar. I may not be a person of distinction. I may not have a mansion of my own. I'm just an ordinary man, no riches, high position, but I know someone's above all recognition. For I know Jesus, though He's the King of kings and Lord of lords, He loves me, the Prince of Peace. Almighty God, the living Master, is a friend who cares for me. When I'm alone, He comforts me with His promises. When I am need, He never feels too less. It's the beginning and the end. How could I comprehend the most holy one's words and hold my hand? For I know Jesus, though He's the King of kings and Lord of lords, He loves me, the Prince of Peace. Almighty God, the living Master, is a friend who cares for me. He is the Creator, victorious warrior, but on the cross He died to be my Savior. For I know Jesus, though He's the King of kings and Lord of lords, He loves me, the Prince of Peace. Almighty God, the living Master, is a friend who cares for me. He loves me, the Prince of Peace. Almighty God, the living Master, is a friend who cares for me. The living Master is a friend who cares for me. Amen, mga kapatid. Napakagandang mensahe po ang inihandog po sa atin ng ating kapatid. Truly, Jesus is the Prince of Peace. Mga kapatid, happy midweek po. Magandang gabi po sa ating lahat. At ako po ay, first of all, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil ako po ay binigyan ng privilege na makapagbigay ng mensahe po ngayong gabi. At
natupad na po, ito po ay answered prayer. Kasi po ako ay palagi nananalangin na, Lord Jesus, gamitin niyo po ako sa inyong gawain. Gamitin niyo po ako, Lord Jesus. Parang yung prayer na po yan ay answered prayer po talaga kasi gigil po talaga ako. Nagamitin ako ng Panginoon sa kanyang gawain. At ito pong pagbibigay ng mensahe ay isa po sa mga pinaka-highlight na privilege na pinagkaloob po sa akin ng Panginoon. Alam ko naman po na tayo po lahat ay, kung sa Bisaya pa ay manggialam mo na, lahat na po, madami na po tayong narinig, lahat po ay narinig na natin. Kaya hindi na po natin to kailangan pahabain. Ito pong ihahatid ko po sa inyo ngayong gabi ay short reminder lang po siya. Naniniwala po ba kayo mga kapatid na everything that happens to our life as a Christian who consecrated our life to God is an answered prayer po? Everything that happens po sa atin ay answered prayer. Mga trials man yan, mga, kung sabi sa iba, mga pagsulay, mga bugat nga pagsulay, yan po ay answered prayer po. Kasi tayo po mga Christian po ay kakaiba po ang ating panalangin. Lord Jesus, Panginoon, pagtibayan niyo po ang aking pananampalataya. Panginoon, ganito, ganyan. Well, mga kapatid, ikukwento ko po sa inyo about ito pong story na to, I think, seen siya sa movie. Nakita ko po siya, napanood ko po siya when I was maybe 16 years old po. Hanggang ngayon po, hindi ko po talaga makalimutan. Tumatak po talaga siya sa kukote ko, sa puso't isip ko talaga. Tumatak po talaga siya. Ito po ang kwento. May isang matandang lalaki. Siya po ay inakusahan ng crime na hindi naman po niya ginawa. Yan po ay answered prayer na din po yon. So ngayon, nandito po siya sa korte. Nasa korte po siya. Tapos, kinu-question na siya, syempre po, kinu-question na siya ng attorney, ganyan-ganyan, o bakit ganito, ganyan. Tapos ngayon, lahat naman po ng kanilang interview, ang kanilang mga katanungan ay naibigay naman po niya ng maayos nabigyan naman po niya ng maayos na sagot. Ngayon, ito po ang pinaka-highlight. Yung isang attorney na babae ay tinanong po siya, hindi ko po alam kung napanood niyo po ito. Tinanong po siya, sabi niya, ikaw, sabi niya, di ba, isa kang Kristiyano. Kilalang kilala ka na isang mabuting Kristiyano. Ikaw ay tapat na naglilingkod sa iyong Panginoon. Wala man lang, sabi na, mga bad records. Kasi nga, naglilingkod ka talaga ng tapat. Alam yan ng lahat. Pero bakit nandito ka ngayon? Na isa tong kahihiyan, di ba? Di ba mga kapatid, kung ikaw ay dinala sa korte at ikaw ay pinaparatangan ng ganito, ganyan, mga masasamang mga gawain na hindi mo naman ginawa, ay nakakahiya po talaga, di ba? Bilang isang tao, lalo na tayong isang Kristiyano, ay nakakahiya po talaga yon. Nadalhin tayo sa korte, demanda tayo, ganito, ganyan ginawa mo, kahit hindi mo naman ginawa, nakakahiya po talaga siya mga kapatid. Ngayon, tinanong niya, di ba, since you were so faithful to your God, bakit niya pinahintulutan na ikaw ay akusahan ng mga bagay na kung sa tutusin ay imposible mong gawin kasi nga ikaw ay naglilingkod ng tapat. Ang sabi niya mga kapatid ay, ito ay answered prayer. Okay? Ito po ay isang answered prayer. Naalala ko po kanina mga kapatid ay may lection po, di ba, binigay nung Sabbath, nung fellowship natin. Ay, nagbabasa po kanina nung first Sabbath, yung Sabbath po doon sa December 27. Basahin niyo po mga kapatid, napakaganda about sa pastor na kinulong siya ng 2 years. Nakulong siya ng 2 years kasi inakusahan siya sa kasalanan na hindi naman niya ginawa. Okay? Yun naman po ay answered prayer din po sa kanya. Ito po mga kapatid, about prayer, speaking of prayer, sabi po dito sa Colossus chapter 4, verse 2, sabi po dito, manatili kayong palagi sa panalangin, na kayo'y mga puyat na may pagpapasalamat. Napakaganda mga kapatid. Itong verse na to ay, kung tutusin ay tatatak po dapat ito sa ating isipan. Kasi po kung hindi po tayo mananatili sa panalangin, kung hindi po tayo mananalangin ng mananalangin, ay tayo ay babagsak mga kapatid. Kasi tayo mga Christian, ang panalangin natin ay matindi. Sobrang tindi po.
lalo na, ganito po, here's why kailangan po talaga nating manatili sa panalangin. Pinaka-major po na pinapanalangin po ng isang Kristiyano ay about sa faith. Faith. About sa pagtibayin, Lord Jesus. Di ba ganyan po ang pinapanalangin natin, Lord Jesus, Panginoon, pagtibayin niyo pa po ang aking pananampalataya sa inyo. Mga kapatid, alam naman po natin, hindi po yan lingid sa ating kaalaman na hindi po malalaman na ikay matibay kung wala kang pagsubok na daraanan. Tapos, ito naman po, nananalangin din po tayo na love. Panginoon, turuan niyo po ako magmahal. Magmahal na mahalin ko kayo. At mahalin ko yung kapwa ko, tulad na lamang sa utos nyo, na mahalin mo ang yung kapitbahay, ang yung kapwa, katulad ng iyong pagmamahal sa iyong sarili. Paano mo yun, mga kapatid, malalaman na ikaw ay mahal mo ang yung di ba, kapwa, kung paano yung kapatid. So, susubukin ka nun. Pangatlo po, na major po, pasensya. Humihingi po ba tayo ng mahabang pasensya sa Panginoon? Kasi ako, personally po, humihingi po talaga ako ng mahabang pasensya sa Panginoon. Pasensya po, hindi lang po yung nasusukat sa kung may narinig ka na ganyan sa paligid ay pagpasensyahan mo na. Hindi po ganun. Ang pasensya po ay it takes time. Kumbaga ay pasensya na hintayin yung will ng Panginoon sa ating buhay. At naman po, tayo po ay nananalangin na turuan tayo ng Panginoon na mag-forgive. Kasi tayo po mga Kristiyano ay kailangan po talaga natin magpatawad sa ating kapwa. Hindi naman po yan lingid sa ating kaalaman na kailangan po natin magpatawad kasi syempre, di ba, wala tayong karapatang patawarin kung hindi naman tayo magpapatawad, di ba? So, hindi po yan masusukat na marunong ka magpatawad, kaya mo nang magpatawad kung hindi ka naman, kung susubukin na yung kapwa mo, ganito, ganyan, ginawan ka ng masama. Hindi mo malalaman na marunong ka na pala magpatawad, di ba? Susubukin ka talaga yan, mga kapatid. Amen. Isa din po sa pinapanalangin po natin palagi, overcoming trials. Overcoming trials, hindi ko po makalimutan yung si Kuya Efren po sa kapatid po natin yun siya sa Isugod Church dito sa Quezon. Siya po ay nag-speaker. Sabi niya po ay, kailangan talaga natin mga kapatid manalangin ng manalangin kasi kung hindi babagsak tayo. Kaya nga, bakit nga talaga, babagsak po talaga tayo? Kasi nga, sabi pa ni Kuya Efren ay, nanalangin ka, di ba? Nanalangin ka bago ka matulog. Matutulog ka na ngayon, nanalangin ka bago ka matulog, patawarin mo ko, Lord, sa mga kasalanan na nagawa ko, ganyan. Tapos, pagkatapos mo mag-pray, ay doon na naman daw, pasok na naman daw yung mga masasamang pag-iisip. Di ba? Nagkakasala pa rin tayo, kaya kailangan po talaga natin manatili sa panalangin. Kaya mga kapatid, ito po ay short reminder lang po na isipin po natin, kasi tayo po ay Christian, hindi po ako naniniwala na hindi po natin binigay ang ating sarili sa Panginoon. Kumbaga, consecrate, di ba? Kinonsecrate po natin ang ating buhay sa Panginoon, ating sarili. So, lahat po, siyempre, kukonsecrate mo ang buhay mo sa Panginoon. Lord, ikaw na bahala, sa'yo na ako, ikaw na po bahala kung ano mangyayari sa akin. Kasi hindi ko kaya, wala akong kakayahan, i-overcome lahat to kung hindi niyo po ako tutulungan. Kaya, tayo din po ay maging mapanalangin at magpasalamat po tayo palagi sa Panginoon kasi bakit po hindi tayo magpapasalamat? Answered prayer nga, di ba? Pinagdasal mo yun tapos binigay sa'yo ng Panginoon, hindi ka magpapasalamat, di ba? Yun po yung isa. Ito po yung mga, nabanggit ko na to, yung faith, love, patience, forgiveness, overcoming trials. Yan po yung mga bagay, mga major things na kailangan talaga, dahilan, kaya kailangan natin manatili sa Panginoon. Isa pa po yan yung finance. Di ba? Financial. Financial, ganun din po, na susubukin din po tayo about sa financial kasi hiningi po natin yan sa Panginoon na bigyan niyo po kami ng pangtustos sa pang-araw-araw namin na pangangailangan. Bigyan niyo po kami ng pangtustos sa pang-araw-araw namin na pangangailangan. Bibigay po yan ng Panginoon, pero syempre, it comes with pagsubok. Diba? Ito po yung mga major na dahilan, mga kapatid, kaya kailangan po natin talagang manatili sa
panalangin. Kasi, kung ikaw daw, manalangin ka na, ako nanalangin lang ako, Panginoon, bigyan niyo po ako ng pagtigbayin niyo pa po yung pananampalataya ko, tapos okay na. Tapos, tinatry ka na pala ng Panginoon, pinagpagtiban niya na pala yung yung pananampalataya mo, tapos, ang bigat, hindi ko kaya. Kaya kailangan, hingi tayo ng tulong sa Panginoon. Kailangan talaga natin manalangin palagi, hingi ng tulong sa Panginoon, guidance na tulungan niya tayo, Lord Jesus, tulungan niyo po ako, Panginoon, tulungan niyo ako, tulungan. May overcome to lahat. Kasi lahat po ng panalangin natin sa Panginoon ay may kaakibat. Tama po, may kaakibat na trial, pagsubok. Kaya kailangan po talaga natin manatili sa panalangin. At wag po natin kakaligtaan na magpasalamat sa Panginoon kasi lahat po na nangyayari sa atin ay answered prayer po yan. Ito po ay napakaikli lang pong reminder at nawa po ay mayroon po tayong parang pukaw po, nagising ang mga pag-iisip natin about sa pagsubok sa buhay. Bakit ganito? Ganito naman, nag-pray naman ako, naglilingkod naman ako, ganyan. O hindi, answered prayer mo yan, kapatid. Answered prayer yan. Hininga mo yan sa Panginoon. Kaya manatili ka talaga sa Panginoon. Kaya sinimulan, manindigan mo. 'Di ba? Yan po ang reminder po natin sa ngayong gabi, hindi ko na po papabahain. Yun lang po, reminder po, manatili po tayo sa panalangin at magpasalamat po tayo palagi. Manatili ha, hindi po ibig sabihin na ngayon okay na tapos bukas na naman ulit. Manatili, ibig sabihin oras-oras. Okay? Ito lang po ang aking short reminder at nawa po ay tayo po ay nakakuha ng kunting aral. Maraming salamat po at again, happy midweek. Para po sa ating pagtatapos, tayo pong lahat ay tumayo at ating pong awitin ang Sweet Hour of Prayer. On hymns, Esteem Hymnal 311, 311. That calls me bride.
Our Heavenly Father, our most precious Lord, maraming salamat po, Lord Jesus, sa pagkakataon ito po na inyong binigay po sa amin na kami po ay sama-samang nagpuri at nananalangin po sa inyo. Nawa, Lord Jesus, sa gabing ito, ang mga mensahe po na galing sa inyo na aming narinig ay ito po ay manatili sa aming puso't isipan at ito po ay maging reminder sa bawat isa po sa amin na kami po ay magpasalamat at manatili sa panalangin dyan po sa inyo. Sa gabi pong ito, Lord Jesus, sa aming paghihiwa-hiwalay, nawa po ang iyong mapagmahal at mga masunurin ng mga anghel ang siyang sumama sa aming pag-uwi. Ito po lahat ay aming pinapanalangin at sinasamo at pinasalamatan sa pangalan lamang ni Jesus na aming tagapagligtas.